At ayun na nga, matapos ang paglipat ni Senator Joel Villanueva sa Gatchalian Block, ang mga miyembro ng Jesus is Lord ay tumiwalag na sa kanilang relihiyon. Yang si Joel Villanueva, sino bang mag-aakala na Judas din pala? Mahina daw yung pananampalataya ko kasi daw lumipat daw ako ng umalis daw ako ng JIL. Sabihin ko sa inyo, ano ba yung pakiramdam nyo? Bawat pagsamba nyo, punta nyo ng church, makikita nyo yung naghudas Tama. at kumampi doon sa alam nating saan ka ba ng bayan. Anong mararamdaman nyo? Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa social media ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at nais mong manatiling updated sa mga maiinit na balitang politika, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa bawat bagong video na aming inilalabas. At ito na nga mga kababayan. Kaya ko pong tignan ng bawat isa sa inyo dito, mga kapwa ko JIL. Mata sa mata. Wala tayong flood control. Hindi tayo sangkot sa katiwalian. Hindi kayang bili ng salapi ang ating prinsipyo na paglingkuran ng Diyos at ang ating bayan. Bago tayo tumungo sa pahayag ni Catalea, ay narito ang video na mismong ama na Senator Joel Villanueva na si Brother Eddie Villanueva na kung saan ay pinasalamatan niya sina Senator Bato, Senator Robin Padilla, Senator Alan Peter Cayetano na tumayo at nanindigan para sa tama. Pero bakit ang anak mo, Brother Eddie Villanueva, ay tila naligaw ng landas? Panoorin natin ito. Pasensya na kayo. Sinasabi ko lang ito dahil gusto kong pasalamatan yung mga taong hindi ko akalain na maninindigan sa katotohanan at katarungan. Si Senator Ronald Bato at saka si Senator Robin Padilla. Kasama nila Alan Cayetano. Okay. Ilan sila? Tungkulin kong give honor to him, honor is due. Alam ko halos lahat ng nakikipaglaban para sa bayan natin. Alam ko lahat tayo ay nalulungkot sa nangyayari. And yung mga inaasahan natin na lingkod bayan, na akala natin ay ipaglalaban ang ating bayan. Akala natin galit sila sa magnanakaw. Nako. Akala natin ay hindi tayo huhudasin. Kumampi natin. So bayan, kailangan gumising tayo. Huwag tayong masisindak. Huwag nating gayahin yung iba na nasa posisyon na nga. May kakayahan na sana silang ipagtanggol. Yung niyurakan na bayan natin, sinayang pa nila, di ba? Totoo. Kumampi pa sila. So, tayo, wag tayong magpasindak. Karamihan kasi sa atin natatakot magsalita, natatakot batikusin yung gobyerno, na wala na sa kaayusan. Alam niyo po, wag tayong matakot Pilipino, kasi wala tayong ibang bayan na pupuntahan. Pilipinas lang yung bayan natin. So kung hindi tayo makikipaglaban, labanan yung katiwalian, kahit tayo ay ordinaryong Pilipino lang, wala tayong posisyon, pero meron tayong kakayahan na maglabas ng ating hinanakit sa gobyerno dahil wala tayong ibang pupuntahang bayan. Pilipinas lang yung bayan natin. So, kung patuloy na lulubog yung bayan natin, saan tayo pupulutin? Saan? Yung mga nakaw ng nakaw na mga
walang hiyang lingkod bayan ko, no? Anytime, pwede silang pumunta sa ibang bansa, doon sila maninirahan dahil marami na silang ninakaw na pera. Sino yung maiiwanan? Tayo, ordinaryong Pilipino. Tayo yung lalong maghihirap. So, wala na tayong ibang pupuntahan, kundi lumaban na lang kasi wala naman na tayong choice, di ba? May punto Wala ka. na tayong pwedeng mapuntahan kung lalong lulugmok or malulugmok yung bayan natin. Kasi, yung ibang Pilipino, nananahimik kayo. Pero hindi nyo iniisip yung mga darating na taon, ano nang mangyayari sa bayan natin, yung mga anak natin, ano na yung sasapitin nila. Napansin nyo ngayon, ang dami-daming nagkalat na adik sa bansa natin dahil walang kaayusan, walang nangangalaga ng maayos sa bayan natin. So kung hindi pa tayo magsasalita, patuloy lang tayong mananahimik, anong kahihinat na ng bayan natin? Kaya sila, yung mga walang hiyang mga korap na yan, kaya sila patuloy na nagnakaw, patuloy silang umaabuso sa kanilang kapangyarihan kasi nga hindi tayo nagpakita ng galit. Ilan lang, hindi tayo nagpakita ng galit sa kanila. Nananahimik tayo kasi wala naman daw mangyayari. Hindi, yung bawat boses natin, pag pinagsama-sama, may mapupuntahan din. Huwag nating gayahin yung ibang lingkod bayan na nasa posisyon na nga sila. Pero sinayang nila yung pagkakataon na ipagtanggol yung bayan natin laban doon sa mga mapang-abuso sa kapangyarihan. Katulad ngayon, yung si Joel Villanueva, sino bang mag-aakala na Judas din pala, di ba? So, please, huwag tayong matakot. Ang dami nagsasabi sa akin na mahina daw yung pananampalataya ko kasi daw lumipat daw ako ng umalis daw ako ng ng JIL. Sabihin ko sa inyo, ano ba yung pakiramdam nyo? Bawat pagsamba nyo, punta nyo ng church, makikita nyo yung naghudas Tama. at kumampi doon sa alam nating saan ka ba ng bayan. Anong mararamdaman nyo? And take note, sabi sa Proverbs, nabasa ko yun, bad company corrupts good character. So bakit ka magi-stay dun sa isang place na hindi makakatulong na lumago yung faith mo? Kaya wag yung questionin yung faith ko. Pwede ba? Senator Joel Villanueva, andun na siya sa posisyon niya. Andun lahat ng chance na maipagtanggol niya yung bayan natin laban sa mga kurakot. Pero anong ginawa niya, di ba? Yung ine-expect natin na akala natin ay dahil sobrang kung gamitin ang Diyos sa mga pananalita niya, sobra talaga. Parang banal. Parang umaga, araw, gabi, Lord ka ng Lord. Tingnan mo, iba pala yung nilolord mo. Si Jesus Remulla pala. Hindi pala yung Jesus na dumipa sa'yo sa cross para bigyan ka ng Jesus bigyan ka Remulla. ng, alam mo yon, pag-asa na meron kang eternity. Hindi pala yun. Yes, nakalagay sa Bible, fix your eyes unto Jesus because He is the perfecter of our faith. Totoo yun, diba? Alam mo yung ginawa mo na maaaring matigil yung investigasyon ng flood control. So, ano yung hinahadlangan mo dyan? Malaman ng taong, para hindi malaman ng taong bayan yung totoong katotohanan. pangyayari doon sa paano nilusta yung pera sa flood control. So, ikaw yung nagbigay ng dahilan para matigil yung investigasyon. Siya yung naging diba? susi. So, wag nyo questionin yung faith ko dahil lang sa Hindi ko dinudiyos din si pero sinayang nila, di ba? Kumampi sila doon sa
doon sa mapang-abuso sa kapangyarihan. So tayo, bilang Pilipino, wala naman na tayong pwedeng gawin, di ba? Kung mananahimik tayo, sinong apektado? Tayo din. Yung mga anak natin, yung mga susunod na henerasyon na Pilipino. And saan ka ba pupunta? Pilipinas lang naman yung uuwian mong bayan. May iba ka pa bang bansa? Mayaman ka ba na pwede kang lumipad kahit saan ang bansa at tumira ka doon? Wala, di ba? So, tayo lang, Pilipino, ang pwede mag-ingat sa bansa natin, ang magtanggol sa bansa natin, laban dito sa mga korap. Yung iba takot na takot kay adik, na bangag na presidente. Bakit na takot kayo? Dapat matakot kayo sa Diyos dahil siya yung makapangyarihan sa lahat, hindi yung adik. Totoo. Pera lang at kapangyarihan ang meron siya. Totoo. Tayo, may pananampalataya tayo, may Diyos tayo na pinaniniwalaan na kaya tayong iligtas, makawala tayo dyan sa demonyong presidente. Totoo lang. Tapos sasabayan pa nitong mga akala natin, maka-Diyos na mga lingkod bayan. Ikaw, Joel Villanueva, kaya ka binoto ng Pilipino eh. Kasi iniisip ng Pilipino, ito maka-Diyos to, hindi to kakampi sa masama. So anong ini-expect mo sa ginawa mo ngayon? Pupurihin ka namin? Ang swerte mo naman, di ba? Kaya ka sinusuportahan ng Pilipino, Joel Villanueva, kasi ang ini-expect ng tao dahil maka-Diyos ka, hindi ka kakampi sa masama. Andun na nga. Oh. Bakit ka kumampi doon sa minority na nakita ng publiko kung gaano sila nagsumikap para hadlangan yung investigasyon ng flood control. So bakit ka doon? Bakit ka tumawid? So ano yung motibo mo? Bakit ka tumawid? 'Di ba? So expect mo na talagang mararamdaman mo yung galit ng taong bayan sa iyo. Ako po I was baptized 1999 sa JIL. Nabaptize ako sa Bulacan, 1999. And hindi ako nagpapalit ng church. Saan ako magpunta, hinahanap ko yung GIL. Kasi na-feel ko yung parang at home ka, yung ganun. Gusto natin pumili ng lingkod bayan na magbibigay ng kaayusan sa bansa natin. Tumpak. Yung bang, dahil yun yung gusto natin na bayan eh. Yung maunlad, yung hindi magulo. Kaya tayo bumuboto talaga. Ang daming nagbe-message sa akin na mahina daw yung faith ko dahil lang daw sa pagkampi ni Senator Joel sa minority. For God's sake, yung ginawa ni Senator Joel Villanueva, katraydoran yun. Totoo. Hindi lang yung tinraydor niya yung kasamahan niya. Tinraydor niya yung bayan. Yes, yung taong bayan. Na naghahangad ng accountability. Tinraydor niya ang bawat Pilipino na naghahangad ng investigasyon, ng hustisya, paano nilusta yung flood control. So dahil kumampi siya doon, syempre magpapalit ng liderato. And pag nagpapalit ng liderato, alam naman natin yan, public knowledge yan, na pwedeng pipiliin na lang nila yung mga cases na pwede nilang Totoo. pag-usapan sa hearing. Pwede na nilang i-abolish yung flood control. Hearing, 'di ba? Sino yung pinaasa ni Joel Villanueva? Taong bayan. Ang taong bayan na para bang sinisafe niya lang yung sarili niya. 'Di ba? Kapakanan niya sarili. So anong ibig sabihin nun? Makasarili. Diba? At ito pa yung Facebook post ni Catalea kung saan talaga na maalam na siya
bilang miyembro ng Jesus is Lord Church. Paalam, Jesus is Lord. Nakakalungkot lang isipin na sa ganitong dahilan ko pala lilisanin ng church na ilang dekada ko din kasama. I was baptized since 1999. Sa'yo, Joel Villanueva, bahala na ang Diyos sa'yo. Batid naman natin ano ang sinapit ni Judas. Panghuli, mas takot ka pala kay Jesus Remulla kaysa sa Jesus na dumipa sa'yo sa krus. Ay, napakabigat noon, Ate Lea. Well, hindi naman natin masisisi Senator Joel Villanueva kung ayaw niyang makulong. Baka naman kasi ang nangyari, pinapili ni Jesus Crispin Remulla sa Senator Joel Villanueva kung JIL ba or jail.